si Senator Jinggoy Estrada. O eto po si Jinggoy, mga boss. O, Should that sad and dark chapter ano daw, gagalit si Jinggoy Atras nga natin. I am a victim of past, a vulnerability which my acquittal has not erased. I am the convenient national punching bag, the handy scapegoat, the favorite whipping boy, sabi, the easiest target. Ika nga, sabi daw ni Boss Jinggoy. Pakinggan natin, mga boss. should that sad and dark chapter of my life be a reason for me now to do nothing, say nothing, and just keep quiet when my job as an elected senator of this country calls on me to take a stand and expose these people? No, Mr. President, I cannot and will not shirk from my sworn duty to ferret out the truth. Sabi ni Shiro Kansaki, hindi siya acquitted, nagpiansa lang siya doon. Nagpiansa lang ba? Bakit sinasabi ni Jinggoy acquitted siya? Sabi ni Sir Jorge Edralin, si Jinggoy gusto babalik na naman sa kulungan. Ano yan? Naging hobby ang pagnanakaw. Sabi po ni Sir Jorge Edralin, Chongke, wag ka nang mag-ambisyon. Hindi ka magiging speaker. Sino yun? I will not be silenced when I know I can contribute something to the task at hand. I will continue to do my best to be worthy of the support that I was generously given by the people who elected me back to this Senate. O, kailangan yan, patunayan nyo. Isa-isahin din nila, di ba, mga kababayan? Kailangan isa-isahin nila. O ano-ano yung mga sinabi ni Bryce Hernandez doon sa kanyang affidavit at sino yung mga nabanggit at ano yung mga sinabing ginawa namin. Iisa-isahin nyo yun. No? Ipapaliwanag sa mamamayang Pilipino. Hindi ako yan. Kasi ganito. O yang si Beng Ramos, hindi ko na stop yan. Matagal nang wala sa amin yan sa puder namin. Kasi ganito, ganyan. Matagal nang naghiwalay kami. Ganito, ganyan. Ganun. Di ba? Pero kung yung mga ganito, paulit-ulit, biktima ho ako nung aking mga nakaraan Hanggang ngayon po yun ang pinambabala sa akin Wala din naintindihan ng mamamayang Pilipino doon sa paliwanag. Di po ba? Sabi ko nga sa inyo, 1 plus 1 equals 2. Kung ano yung tanong, kung ano yung ibinibintang sa inyo, yun mismo ang sasagutin ninyo. Dahil pag yan naintindihan ng mamamayang Pilipino, baka yung mamamayang Pilipino pa ang magtanggol sa inyo. Pero dinadaan nyo dito sa mga pakendeng-kendeng, pagewang-gewang at kung saan-saan mga privileged speech. Kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen, kung saan ako'y napawalang sala, Shiro Kansaki, napawalang sala daw siya lalong kayang-kaya kong harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. Kaso sir, napakita yung picture mo. Napakita yung picture mo na kasama si Alcantara. Birthday mo pa daw yun. Hindi, mahirap kasi yung paniwalaan sir, yung sinasabi mo na hindi mo kakilala si Bryce, hindi mo kakilala si Alcantara pero nandoon sa birthday mo. Ako hindi ako tatanggap ng bisita. Lalo't senador ako, hindi ako tatanggap ng bisita na hindi kakilala. Mr. President, my dear colleagues, if my opponents think that they can weaponize me, that they can weaponize my past to stop me from investigating, nagkakamali sila. Kung inakala nyo, mga kalaban ko, na mapapahinto ninyo ako sa pagbibintang na ko ay kasali dyan, nagkakamali kayo. Kung iniisip ninyo na magagamit nyo yung mga nakaraan ko laban sa akin para huminto ako, nagkakamali kayo at tuloy-tuloy. Mga bossing, siguro iimbestigahan ni Jinggoy yung kanyang sarili. At saka yung kakosa niya na si Boss Jewel. If my critics think that funding a social media campaign against me will prevent me from going after liars,
Bryce, lagot ka, Bryce. Oh. thieves and crooks, hindi nila ako kilala. Ba't ganun yung mga senador natin ngayon? Nakakatakot yung mga senador natin ngayon. Talagang meron pang mga pa, hindi nila ako kilala. Oh, di ba? Parang mga nasa lang, nasa pelikula lang. Simpleng banta ba yun? Mga kababayan? My brother, Senator J.V. Ercito, is known as the good one. Okay lang po yan. Dahil kapatid ko naman siya. But let me be known as the other Strada who went after the bad ones. Eh, si Marcoleta nagbanggit niyan eh. Sisihin mo si Marcoleta. Si Marcoleta yung nagsabi na ikaw yung bad ones eh. Oh. I will expose and relentlessly pursue the bad ones regardless of the risk, and notwithstanding the cost. Hindi ako natatakot at lalong hindi ko papayagan na gamitin ng masasamang tao ang nakaraan ko. Masamang tao patuloy yung mga tumatawag sa kanya ng bad one. Para lamang patahimikin ako. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasa... Tapos dadalhin nyo, tapos papayagan na diyan makulong si Bryce Hernandez? O kaya papayagan kung saan gusto nilang makulong si Bryce Hernandez? Di ba? No. Miski ako, kung ako si Bryce Hernandez, Diyos ko po. Wag nyo akong dadalhin doon sa mga nire-request nilang mga kulungan. Baka hindi na ako lumabas ng buhay dyan. Take note ho, mga kababayan ha. Hindi pa convicted yung Bryce Hernandez, mga bossing. Resource person pa din ho yun. Pero sa nila pinakulong? Doon sa kulungan ng mga convicted ho. Bakit kaya? Kasi parehas lang, nandoon sa PNP, custodial, versus dito, sa nire-request nilang paglalagakan at pagkukulungan ni Bryce Hernandez. Ano ang pagkakaiba? Sa akin parehas kulungan. Pero siguro, hindi ko alam kung ano trip nila. Bakit gusto pa nila doon sa Pasay City Jail? Sakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Mr. President, I vow never to let the masterminds and engineers of this massive defrauding of the Filipino people to silence me. Hindi pa ako tapos. Wait lang, sabi ni Dennis Ostonal, pagkatapos ng PDAP, nakakapagtaka bakit nanalo ulit itong mga korap na politiko. At lalong hindi ko kayo. Kasi sabi daw, naku, nagbago na yan si Jinggoy. Yun yung sinasabi nung mga bumoto eh. Ano daw? Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uurungan. Hindi sir, paliwanag nyo lang po, no? Ipaliwanag nyo lang kung ano yung side nyo. Huwag yung mga paganyan-ganyan. Rektahin nyo kung ano yung binibintang sa inyo. Yun ang ipaliwanag nyo. Baka maintindihan ng mamamayang Pilipino. Maintindihan namin mga vlogger. Kami ang mag-explain sa mamamayang Pilipino kung bakit hindi dapat kayo sinasangkot dyan.